Ayan. So, ito yung dinemo ko dating Smart Audio Controller. No? So, ang purpose nito, kontrolin yung audio songs natin o yung mga multimedia sa cellphone natin. So, dinemo ko na to sa unang video natin. So, ang connection nito, di ba, sabi ko nga sa unang video ko, ito, i-connect sa Bluetooth ng cellphone. Tapos, yung Bluetooth naman ng cellphone, i-connect naman sa Bluetooth ng amplifier. So, controller siya ng mga music, hindi ka na magko-control pa ng music sa cellphone. So dito na lang to kinakabit sa manubela para komportable kang mag-control, hindi na yung pindot-pindot pa ng cellphone, okay? So, ang nagiging problema lang nito, hindi naman talaga totally problema dahil ang bilis malobat ng battery. Kasi ano ba yung battery niya sa loob? Yung battery niya sa loob yung parang gapiso, yung 2035 tsaka yung 2025 na code na battery. Bubuksan ko ha kung ano yun ha. Although yung mga binibili ko kasing battery, local, pero mabilis malobat eh. So, ang gagawin kong paraan ngayon, ito siya, yan o. Yun. So, ang bilis malobat nitong battery na to. Siguro mga 1 linggo lang, lobat na. Lalo na kung babad ka sa music. So, ang gagawin ko ngayon, gagawin ko ng paraan para tumagal ng todo. Although first time ko palang gagawin. Ngayon pa lang talaga. Anong gagawin ko? Ang gagawin ko, i-remove ko tong 20, 30, 25 na battery. Ayan, na-remove ko na. Mabilis malobat eh. Pero ang performance niya, okay naman, talagang very good. Kaya lang, ang bilis malobat. Ang gagawin ko, ito. Anong gagawin ko? Ang gagawin ko dito ay pagaganahin ko siya sa pamamagitan ng AA battery o bahala ng Energizer, Ever Ready, pero yung binili ko muna yung mumurahin, King Eber yata to, no? So dahil ito ay 3 volts, 3 volts siya eh, yung mga ganito 3 volts, 1.5 plus 1.5 ang kada isa, so dalawa ang gagamitin ko ay 3 volts, no? So mas malaki ang storage, so feeling ko mas matagal ang buhay. So lalagyan ko siya ng kaha. Pero syempre, hindi mo naman may ilalagay dito sa loob yan. Anong gagawin ko? Kaya nga binidyo ko siya. Eto yun. Tignan nyo ha. Sabi ko muna. Ang gagawin kong idea ay bubutasan ko to sa gilid. Pero ang idea niyan kasi yung holder na ito, banda dito katatama or dito. Para hindi sumabit yung wire sa holder niya. Pero dito ko siya lalagay. Butas dito. Pagkabutas ko dito, lulusot yung wire dito. Hihinangan ko ngayon ng 2 wire. O, get nyo na idea. Tapos, yung positive, itong malaki, o orange ang gagamitin ko. Tapos, negative ay yung maliit sa gitna. Okay? Tapos, kunyari naihinang ko na ha. Ito na ngayon yung magiging wire ko. Na, i-connect ko naman doon sa battery. So, dahil nakakabit sa tricycle ko to, may kaha rin to, may battery case itong AA 3 volts. Doon na siya magpa-function, pinaka-source niya ng power. O siyempre, mas malaking storage, mas mahaba ang buhay. So, experiment ko lang to. First time ko talagang gagawin. As in, ngayon pa lang, kitang-kita nyo naman, wala pang hinang-hinang. Siyempre, hihinangin natin yan. Okay? So, siyempre, ang first step ay kailangan kong butasan muna dito. O, depende lang kung saan kayo banda ha. I-demo ko na lang din sa inyo para siyempre, baka gawin nyo eh. So, alam nyo na yung pwedeng gawin nga sa kanyang ganun. Okay? Ayan, so bubutasan ko na siya. Itong pako na to, ininit ko na to sa kalan ha. Pako lang muna. Wag na lang barena kasi medyo mahirap i-handle yung barena eh. So, sa pako, sa kalan, kung ininit yung pakong di uno. So, kailangan maingat ka. Medyo lumamig na. So, yun ang target ko doon, ang butas. Okay, ulitin ko ha, initin ko. Pero sa torch ko na lang ininit ha. Sa torch ko na lang ininit. Tapos, pag nagbabaga na siya, syempre, dun ko siya ibubutas. Okay. Pwedeng sa kalan, pero busy kasi yung kalan ko eh, kaya dito ko siya sa torch ininit. Okay. Ayan, nabubutasan ko dahan-dahan. Kailangan huwag kang mataranta. Na tama lang. Natansyahin mo ang hindi tatama sa lock. Okay, feeling ko, kulang pa. Lalakihan ko pa. Last. Okay. Palagi ko pwede na yan. Basta nagbaga na. Tapos, para lang lumuwag ng konti hanggang sa magkasya yung wire ngang isushoot ko.
Okay, siguro pwede na yan. Okay. So, ayan na siya ha. So, linisin na natin yung butas niya kasi pinaso ko nga ng pako para mabutas. Okay, pag malinis na, isushoot na natin yung wire na dalawa. Siyempre, hinabaan ko na yung wire ko kasi sa ngayon hindi ko pa alam itatago kung saan ilalagay yung battery. Nakatago. So, nakaganyan na. So, hihinangin ko na ngayon yan. Okay, hinangin ko siya. Okay, hinangin ko. Pero, siyempre, hinangin ko muna yung dulo. Puponduhan ko muna siya. Siyempre, gamit yung panghinang, soldering iron, tsaka yung soldering lead. So, yung tingga, 40 watts lang gamit kong tingga, panghinang. Ayan, 40 watts. Tapos yung tingga, ayan. So, pinondohan ko muna yung mga wire. Para pag dinikit dun sa base ng, okay, dito ka ngayon medyo mag-iingat. Hindi naman ganun kaselan. Okay, ituro ko lang ulit ha. Sa battery, ang nakalagay dito, yung ibabaw ay positive. Ayun, positive. So, ibig sabihin, ang battery dahil may positive, negative, ito na yung negative. Okay? Dahil ganyan ang lagay dyan, syempre, ang sumasayad sa positive ay ito. So, ibig sabihin, ito ay positive. Ayan. Ito ang positive. Ito naman ang negative. Ito ang tumatama dito at ito naman ang tumatama doon. Okay? Hihinangan na natin siya. Okay, hinangan ko na ha. So, medyo maingat ka lang ng konti. So, ang gagamitin ko na lang na positive na kulay na wire ay yung kulay orange. Okay, orange. So, syempre, maglalagayan mo na ng pondo rin dito. Liliitan ko na lang yung hinang niya para just in case na gusto ko siyang ibalik sa dati dito, okay pa siya, di ba? So, ito siya. Hinangan ko siya sa dulong-dulo lang, medyo maliit lang. Basta kailangan matibay. Yan, feeling ko okay na yan. Yan yung positive, pula yung gagamitin kong wire. Siyempre sa orange to, hindi yung totally pula. Yan. Okay, nahinang ko na. Feeling ko maganda yung hinang ko kasi makrema. Makrema siya. Yan ang palatandaan ng magandang hinang eh. Makrema. Okay, next, aangat ko naman yung negative. So, sa negative, walang problema kung medyo kumapal yung hinang. Pero, manipis na mas maganda. Kasi, just in case na gamitin mo ulit to, ipipress niya lang naman yun eh. Okay? So, negative tayo. Manipis lang. Okay, napondohan ng maliit na maliit. Kitang-kita. Tapos, syempre, yung ating wire na maliit. Itong wire ko nga palang maliit na to, galing to dun sa mga lumang wire ng printer, mga BGA cable. Kinukuha ko yun kasi maganda yung klase yung wire niya. Pan-data. So, ito, maliit, matibay. Ayan. So, ito yung ating okay. So, dapat hindi ka pasmado ha. So, okay na siya. So, pag tinutukan ng camera, makrema. Ayun ang palatandaan ko ng hinang kung maganda ang hinang eh. Kung makrema. So, mukhang okay naman. Just in case in the future, nagagamitin ko ulit itong battery na to, tanggalin ko lang yun. Safe kung hindi pa siya sira. Okay? Sa online ko lang binili ito ha. Ulit ha. Smart Audio Controller. Ayan na. So, next kong gagawin ay, syempre, isushoot ko natin yung dulo na ito sa may butas na ginawa natin. Ayan. Babalik ko na doon. Kasi nga, pag tinakpan to, safe pa rin yung ilalim o yung wire. Kasi nakatago. Tapos, yung wire na mahaba na to ay padadaanin ko sa may manibela. So, ang suggest ko pala, mali ako no, ang suggest ko pala, bubuhulan ko na lang sa dulo to. Ulitin ko ha, bubuhulan ko para hindi mabatak. Kasi nakalak sa loob. Okay, dahil bubuhulan ko siya, bubuhulan natin, para mag-lock yung wire sa loob. Para just in case na mabatak, nakalak. Yung tama lang na mailak siya. Huwag naman yung sobrang haba yung wire kasi nga, baka hindi na magkasya. Pero, dahil malaki pa yung space, ayan o. So, tatago natin ng ganyan. Ayun, may buhol na siya, di ba? Magbubuhol, malalak. So, shoot ko na ulit yung dulo ng wire. Ito yun. Shoot ko na ulit doon. Para pag nabatak, safe, hindi siya mabatak-batak. Dahil nakalak yung wire. At hindi mababatak yung hinang. Okay, ito na siya. Ayun, so nabata ko na. Ayan oh, ang ganda oh. Ayun, so pag nabatak,
safe yung hinang dahil nakalock siya. Okay, may isa pa akong kaartehan na gagawin. Bukod sa nilagyan ko siya ng lock, para maganda yung contact niya dito, ang bala ko kasi, itong buong wire na to, dahil masyadong exposed, lalagyan ko siya ng mahabang shrinkable tube. Pero sa ngayon, yung pinaka-base niya muna. Kasi idudugtong ko yung video ko dito kung paano ko naman siya nilagay sa tricycle. Okay? Pero papakita ko na ngayon to dito kung gagana nga siya. Okay, so meron akong shrinkable tube na maliit. Depende na sa'yo kung anong gamit mo. Pero pinakamaliit ang suggest ko. 1mm at 1mm ito 1mm o 2mm. Ayan, so sinut ko yung dalawang wire. Ayan, tapos nilagay ko dyan. Para medyo maganda naman tingnan yung appearance. Okay? So, ayun o. So, pag magbutas kayo, dapat i-sure nyo na shoot din yung shrinkable tube sa loob. Ayan. So, ayun siya. Nakita nyo na? Diba? Pero dahil kailangan nating ipit yung shrinkable tube na yan, hatain ko siya ulit o. Okay, so i-pause mo nga muna dahil kuha akong lighter. Ayan, so kailangan ko ng painitan yung shrinkable tube para maipitin niya ng totally yung wire. Syempre para walang galawan, okay? Wala yung lighter ko, posporo na lang. Ayan o, posporo para painitin yung shrinkable tube para mapit niya. So ingatan nyo lang na wag mababad masyado. Pero sa shrinkable tube, okay. Mataas ang tolerance sa init. Okay, so, ayun na siya. Medyo palamigin mo na ng konti. Hipan na lang natin. Hinipan ko na. So, si shrinkable tube, lalo niyang inipit si wire. So, mas matibay siya ngayon. Tapos, later on, dadagdagan ko ito ng mahabang mga isang metrong wire. Shrinkable tube, you know, para totally covered yung wire. So, ito na siya, ha. Ayun na. So, hatayin ko na ulit. Dahil may lock, so safe siya. O try ko nang i-lock natin ha kung okay siya. So safe na yung unit natin. Okay na siya. So tatakpan ko na ha. Dapat pala, take note ha, kung magbubutas kayo, iwasan yung tumama itong parang axle niya o yung kanyang o axle ba tawag ito? Yung kanyang dowel na doon tatama sa lock ng ng controller. Para pag mamaya tinamaan mo siya, baka mahirapan kang i-lock. So ito, tumama naman siya. Dahil tingnan ko naman, okay naman siya. So, mailalock ko pa siya. Lock. So, wala namang sabit, pit na pit. Mukhang okay. So, ito na yung final test natin kung talagang gumagana talaga siya. As in, ngayon ko lang talaga ito mapapagana. So, goodbye muna. Ngayon, temporary sa battering gapiso. Ito na yung gagamitin natin. Okay? Ordinary brand lang to. 15 pesos, 4 na piraso. Kung gusto mong energizer, bahala ka na. Pero, ito kasi ay 1.5 volts. So, total of 3 volts. Diba? 1.5 volts. 3 volts. Although mas mataas yata ng konting-konti lang ang diferensya ng amperahe kumpara dito. Siyempre, napakanipis nga naman ito. Pero, sure na mas mahaba ang buhay nito kaysa dito. Okay? So, later na yan. Ngayon, kakabit ko na ha. Wait. Try natin kung iilaw siya. Pero ito yung totaling wire. Okay? Tutukan mo lang yan. Binalitan ko lang eh. Ayan. So, temporary, titestingin ko na kung talagang gumagana. That iilaw to pag pinindot, okay? So, negative kasi yung ginamit kong brown. Ayan. Tapos, yung positive ay yung kulay orange. Ayan, orange. Pero lalagyan ko to ng kaha ng battery case na intact siya. Okay, moment of truth. Kung talagang gumagana siya, positive, negative, 1.5 plus 1.5 is equal to 3 volt. Tignan ko ha. Kung umusok, ay nako, sorry, palpak. Pero dahil first time, pero mukha naman tama ang voltahe sa lahat. Game. Okay? 1, and 2, and 3. Pero hindi pa siya kailangan kuminutin. 1, 2, 3, go. Umilaw siya. Umilaw ba ito to? Umiilaw siya, di ba? Okay, nagbo-blue siya, nagbi-blink ng blue. Pag mo siya nang tutukan ng flashlight, ayun. So, nagbi-blink siya ng blue.
So, ibig sabihin, active na yung Bluetooth o yung audio controller natin. So, ibig sabihin, gumana. So, sure ako na mas mahaba ang buhay nito ngayon. Lalagyan ko lang siya ng battery case. Pero syempre, gusto ko ipakita ngayon, kukuha ko isang cellphone, kung makokonect nga siya sa Bluetooth ng cellphone, ha. Okay, wait. Pause. Okay, nakakuha na ako ng cellphone. On ko na ulit to. Ayan, ha. So, umiilaw ba ulit? Okay, umiilaw naman. O sige, lagay mo yung cellphone dyan. Lagay mo. I-open mo yung Bluetooth. Open mo yung Bluetooth. Tapos, syempre, magre-refresh siya. Kailangan ma-detect mo yung Bluetooth audio controller na yan. Medyo matagal kasi yung cellphone, mabagal, no? Pero sa cellphone, kung Samsung to, saglit lang siya. Ano nangyari dyan sa cellphone mo? Ayan, so, nakita, medyo nakat lang yung video, no? Pero, nakita na nga yung smart remote controller. Itaas mo para makita rin yung nag-blink. Ayan, connect. I-click mo nga yung smart remote kung mako-connect. Ayan, so pairing, sabi niya. So, kung tagang walang error yan, dapat magko-connect. Okay, yan sabi niya. Ano sabi niya? Wala bang pairing pa rin? Ang sabi niya, yes, pair. Okay, dapat sabi niya connected. Okay, ang sabi niya ay yung connected device ay yung smart remote. So, okay nga siya, no? Although, hindi ko pa matest ngayon dahil sa tricycle ko to ikakabit patayin ko na muna na itong smart remote ko na to nakakonect sa cellphone, tapos yung cellphone naman ay nakakonect sa amplifier, Bluetooth. So magkataka kayo, no? Bakit? Pwede ba yun? Dalawang Bluetooth sa isang cellphone? Yes, pwede. Nung una akala ko rin hindi po pwede. Pwede pala. Na akala ko pag yung cellphone nakakonect na sa isang Bluetooth lang, one at a time. Pero yung smart controller, kagaya ng mga audio devices, yung audio controller, pwede pala via Bluetooth, connect sa cellphone, Bluetooth. Tapos si Bluetooth naman, connected din sa isang amplifier na Bluetooth. So, hindi ka na magkocontrol sa cellphone dito. Okay, kakat ko muna yung video ngayon para bukas, dahil gabi na, ikakabit ko na siya sa tricycle kung paano yung sistema. Kung talagang 100% working, okay? Post muna yan. Tapos, idudugtong ko yung video dito. Ayan, so, nakabit ko na. 'Di ba? Sabi ko, lalagyan ko ng battery case. Nakabit ko na, ha. Ulitin ko, ha. Ito yung smart remote ko na tinanggal ko yung battery ng piso kasi nga hininangan ko na lang. Ayan siya, Okay, 'di ba? Tapos ayan siya. Tapos bumili ako ng battery case, 15 pesos lang o 25 pesos sa electronic shop. Tapos hininangan ko ng positive, negative. So yung kanina nga sabi ko. Tapos malaki na yung battery yung ginamit ko, 'di ba? Try natin, ha. Tapos ito siya. Ayan, so nato nyo, umiilaw na siya. Meron din siyang on. Ayan, umiilaw ba siya? Umiilaw na. So nakikita naman, ano? On, off. Ayan, on, off. And naka-on na siya. Ayan, tapos tatayin natin ngayon sa ibang cellphone to. Tapos syempre may cover din siya. So napaka-komportable na dahil although mas komportable nga to. Kasi nga walang istorbo. Kaya lang ang bilis malobat. So ginawan ko ng paraan. Okay? Pwede pala siya. Tapos may cover din siya. So ito na siya. Tapos testing natin ngayon sa cellphone kung talaga nagko-connect siya, ha. Okay, try natin. Syempre yung Bluetooth natin, yan. Tapos re-refresh yan. Ayun na. So ang nakikita niya dapat ay smart remote. Okay, sana ba yun? See all. So wala, Okay, back natin. Find device. Ayun, smart remote. So nakita niya na, 'di ba? So ibig sabihin walang error dahil nagpalit ng battery or modify. Tapos allow.
Okay. So, connected na raw siya, sabi niya. O ngayon, natry natin ha. Pe-press ko yung volume up. Kung mag-volume up nga, ayun o. So, may nag-a-appear din sa may cellphone na may nag-volume up. Volume down ko naman. Volume down. Nagbo-volume down din yung sa cellphone. O ganun yung pag nagpi-play ka ng music, volume up, volume up. Okay, so effective nga. So pinakita ko lang sa inyo yung paano mag-convert, no, para mas matagal ang buhay nung smart audio controller. Kasi nga ako nakalagay sa tricycle ko to eh. So sa side to na left. Ayan. So habang nag-drive ka ng ganyan, yan. So, pinipilit mo ng volume up down. So, hindi na istorbo ng mag-volume up ka, mag-volume down ka sa cellphone. Kasi nga, nandito na. So, ito naman, ineksakto ko lang yung wire. Nilagyan ko nga ng shrinkable tube. Ito shrinkable tube din to. Para, ito naman, nakasabit dun sa may manubela. O, para, lalagyan ko na ng brace to. Para, komportable rin siya. Nandi mo wala. So, pag nagpalit ako ng battery, easy lang din. Kasi nga, i-slide ko lang siya. Okay? So, napaka-easy. So, alam nyo na ha. So, pwede pa lang i-convert para mas humaba ang buhay. Tsaka, mas tipid sa battery. Kasi nga, AA battery lang ginamit ko. Siyempre, mas malaki ang storage, mas matagal ang buhay. Kumpara dun sa gapiso niyang battery, na cell battery. Okay? So, thank you. Sana may natutunan kayo. Thank you.